Welcome to my channel! Learn with Teacher Ali! GMRC, Grade 5, Ikalawang Markahan, Ikawalong Linggo, Unang Araw. Ngayon ay magbalik-aral muna tayo. Magbigay ng 5 mga Pilipinong kaugalian sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan sa tahanan. Mga bata, bakit mahalaga sa pamilya ang malinis at maayos na tahanan? Ngayon naman ay tukuyin ang mga sumusunod na mga produkto. Ilagay ang check na marka kung ito ay ating sariling lokal na produkto at X na marka kung hindi sa loob ng kahon. Sa ibaba, isulat ang pangalan ng produkto at magbigay ng kaunting paglalarawan o impormasyon sa produkto. Ating talakayin ang pagtangkilik ng pamilya sa mga lokal na produkto. Ang pagtangkilik ng pamilya sa mga lokal ng produkto ay mahalaga at karapat-dapat na isulong. Kapag isinulong natin ang mga lokal na negosyo, hindi lamang natutulungan natin ang ating komunidad, kundi sinusuportahan rin natin sila. Pagdating sa pagpili ng mga lokal na negosyo, ang pagtulong sa komunidad ay nangangahulugan ding tumutulong sa iyo. Maging ito man ay sa pagtulong sa ekonomiya ngayon o sa pagpapatayo ng mas magandang mundo para sa mga sumusunod na henerasyon, ang mga maliit na negosyo ay narito para sa atin. Ngunit sa una, kailangan nila ng kaunting suporta mula sa ating lahat. Narito ang 5 pangunahing dahilan kung bakit dapat nating suportahan ang mga produktong gawa sa Pilipinas. Ito ay nagbibigay ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. Sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga produktong Pilipino, ang iyong pera ay diretso sa kanilang bulsa. Ikaw ay tumutulong sa paglikha ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino, lalo na sa mga nangangailangan. Bukod dito, sa halos 1 milyong MSME or Micro, Small and Medium Enterprises sa buong kapuluan, ang MSMEs ay nagbibigay ng 1/4 bahagi ng kabuuang employment sa Pilipinas. Ito rin ay nakakatulong sa pagpapalakas ng ekonomiya ng Pilipinas. Ang pagsuporta sa lokal ay nangangahulugan din ng pagsuporta sa iyong sarili. Kapag bumibili ka ng mga produktong gawa sa Pilipinas, nananatili ang pera sa komunidad kapag bumibili ka mula sa mga lokal na pag-aari na MSMEs dahil sila rin ay bumibili. Mula sa iba pang lokal na negosyo tulad ng mga bangko, mga nagbibigay ng serbisyo at mga bukid. Ito sa kalaunan ay nagpapalakas ng batayan ng ekonomiya ng Pilipinas. Nagbibigay daan sa suporta at tagumpay para sa iba pang lokal na negosyo. Ito ay nagbibigay ng mas maraming pagpipilian sa mga produkto. Ang pagbili mula sa mga Philippine MSMEs ay nagbibigay sa atin ng access sa mga natatanging malusog, makabago at mas murang produkto na bunga ng isang malusog na kompetisyon sa pamilihan. Ito rin ay nagbibigay inspirasyon para sa mga hinaharap na mga puhunan sa ating bansa na hinaharap ang pinakamalaking hamon habang daan-daang libong mga Pilipinong artesano, tagagawa, likha at negosyante ay humaharap sa posibilidad ng isang mahinang ekonomiya. Tandaan natin na mas kailangan nila ang ating suporta ngayon kaysa kailanman. Kaya tandaan na bumili ng lokal, bumili ng mga produktong gawa sa Pilipinas, panatilihin nating aktibo ang mga kamay ng mga Pilipino upang magpatuloy ang ating ekonomiya.
Para sa inyong gawain, magbigay ng mga lokal na produkto na makikita sa inyong pamayanan na ginagamit nyo sa inyong tahanan. Ibigay ang kahalagahan ng mga produktong ito sa inyong pamilya. Sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, bakit mahalagang tangkilikin ang sarili nating mga produkto? Pangalawa, sa palagay mo, ano kaya ang epekto ng pagtangkilik sa lokal na mga produkto sa ating pamilya? Ikalawang araw. Ngayon mga bata, isulat ang tama kung ang pahayag ay wasto. Mali kung hindi naman. Ano naman ang mensaheng nais iparating ng acrostic na ito? Ating talakayin ang pagtangkilik ng pamilya sa mga lokal na produkto. Ang pagtangkilik ng pamilya sa mga lokal ng produkto ay mahalaga at karapat-dapat na isulong. Kapag isinusulong natin ang mga lokal na negosyo, hindi lamang natutulungan natin ang ating komunidad, kundi sinusuportahan rin natin sila. Pagdating sa pagpili ng mga lokal na negosyo, ang pagtulong sa komunidad ay nangangahulugan ding tumutulong sa iyo. Maging ito man ay sa pagtulong sa ekonomiya ngayon o sa pagpapatayo ng mas magandang mundo para sa mga susunod na henerasyon. Ang mga maliit na negosyo ay narito para sa atin. Ngunit sa una, kailangan nila ng kaunting suporta mula sa ating lahat. Narito ang 5 pangunahing dahilan kung bakit dapat natin suportahan ang mga produktong gawa sa Pilipinas. Tandaan mga bata na ito ay nagbibigay ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino. Sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga produktong Pilipino, ang iyong pera ay diretso sa kanilang bulsa. Ikaw ay tumutulong sa paglikha ng mas maraming trabaho para sa mga Pilipino, lalo na sa mga nangangailangan. Bukod dito, sa halos 1 milyong MSME or Micro, Small and Medium Enterprises sa buong kapuluan, ang MSMEs ay nagbibigay ng 1/3 bahagi ng kabuuang employment sa Pilipinas. Ito ay nakakatulong sa pagpapalakas ng ekonomiya ng Pilipinas. Ang pagsuporta sa lokal ay nangangahulugan din ng pagsuporta sa iyong sarili. Kapag bumili ka ng mga produktong gawa sa Pilipinas, nananatili ang pera sa komunidad. Kapag bumili ka mula sa mga lokal na pag-aari ng MSMEs, dahil sila rin ay bumibili mula sa iba pang lokal na negosyo tulad ng mga bangko, mga nagbibigay ng serbisyo at mga bukid. Ito sa kalaunan ay nagpapalakas ng batayan ng ekonomiya ng Pilipinas. Nagbibigay daan sa suporta at tagumpay para sa iba pang lokal na negosyo. Ito ay nagbibigay ng mas maraming pagpipilian sa mga produkto. Ang pagbili mula sa mga Philippine MSMEs ay nagbibigay sa atin ng akses sa mga natatanging malusog, makabago at mas murang produkto na bunga ng isang malusog na kompetisyon sa pamilihan. Ito rin ay nagbibigay inspirasyon para sa mga hinaharap na mga puhunan. Sa ating bansa na hinaharap ang pinakamalaking hamon habang dandaang libong mga Pilipinong artesano, tagagawa, likha, at negosyante ay humaharap sa posibilidad ng isang mahinang ekonomiya. Tandaan natin na mas kailangan nila ang ating suporta ngayon kaysa kailanman.
Kaya naman, bumili ng lokal, bumili ng mga produktong gawa sa Pilipinas, panatilihin nating aktibo ang mga kamay ng mga Pilipino upang magpatuloy ng ating ekonomiya. Ngayon mga bata, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Paano makatutulong ang iyong pamilya sa pagpapalago ng lokal na ekonomiya sa pamamagitan ng pagtangkilik sa mga produktong gawa sa Pilipinas? Sa anong paraan mo maipapakita ang suporta sa mga lokal na negosyante kahit sa simpleng pamimili lamang? Bakit mahalagang unahin ng isang pamilya ang pagbili ng lokal na produkto kaysa sa produktong mula sa ibang bansa? Para sa inyong karagdagang gawain, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, si Kyle ay bibili ng regalo para sa kaibigan. Dapat ba niyang piliin ang lokal na produkto kaysa sa imported? Bakit? Pangalawa, ang online shop ni Zyra ay nagbebenta ng handmade accessories. Ano ang maaari mong gawin upang suportahan siya? Pangatlo, nakita ni Jax na mas mataas ang presyo ng lokal na produkto kumpara sa galing ibang bansa. Pipiliin niya pa rin ba ito? Ipaliwanag ang sagot. Ikatlong araw. Isulat ang Pilipinas kung ang pahayag ay wasto, banyaga kung hindi naman. Noong mga nakaraang taon, maraming pabrika ng damit sa Pilipinas lalo na sa Cavite Export Processing Zone at Mactan Economic Zone sa Cebu ang gumagawa ng mga damit para sa malalaking international brands gaya ng H&M, Zara, Uniqlo at Nike. Sa mga pabrikang ito, ang mismong tela ay na-assemble, tinatahi at binubuo ng mga manggagawang Pilipino. Ngunit ayon sa kontrata, hindi pwedeng lagyan ng Made in the Philippines ang label. Sa halip, ang mga natapos na produkto ay pinapadala sa bansang nakarehistro ang brand. Halimbawa ay ang Italy, Japan o USA para doon tatakan ng label na made in sa ibang bansa bago ibenta sa buong mundo. Ito ay tinatawag na OEM or Original Equipment Manufacturing, kung saan gumagawa ang Pilipinas para sa ibang brand ngunit hindi nakikilala ang bansang pinagmulan. Dahil dito, hindi alam ng maraming mamimili sa ibang bansa at minsan maging sa Pilipinas na gawang Pinoy pala ang mga suot nila. Mga bata, anong aral ang makukuha natin sa katotohanang maraming produktong gawang Pilipino ang hindi nakikilala dahil sa ibang tatak ang gamit? Dahil dyan, ating talakayin ang kahalagahan at benepisyo sa pagbili ng mga lokal na produkto. Papabutihin ang kalusugan ng ating pamilya. Pagdating sa pagbili ng mga produkto at pagpili ng mga lugar na pagkain, ang mga lokal na distributor ng pagkain at mga restaurant ay madalas na mas malusog na pagpipilian para sa ating pamilya. Ayon sa Grab Market, ang pagbili ng lokal na pagkain ay mas maraming benepisyo sa kalusugan. Binubuksan ka nito sa mundo ng mga organikong prutas at gulay, karne na galing sa damuhan, sariwang itlog, at mga produktong gatas mula sa mga baka na pinalakihan sa damo. Ibig sabihin nito, maaari nating masiyahan ang ating pamilya sa masarap na pagkain habang sinusuportahan ang lokal na komunidad at pinipili ang pinakamalusog na pagpipilian. Ang mga maliliit na negosyo ay nagbabalik sa komunidad sa iba pang mga paraan. Nagdo-donate,
bumibili o pinansyal na sumusuporta sa iba pang mga independent na grupo. Kapag malakas ang mga maliliit na negosyo, pinapalakas din ang komunidad at lokal na ekonomiya. Hindi lamang pinapalakas ang lokal na ekonomiya kapag namimili tayo ng lokal, kundi nakakatulong din tayo sa paglikha ng mas maraming trabaho. Ang mga trabahong ito ay maaaring mapunta sa ating mga kaibigan, pamilya o kapitbahay, mga taong marahil ay mas maraming makakalaban sa isang malaking kadena ng tindahan. O maaaring mapunta rin ang mga trabahong ito sa atin dahil lamang sa pagganap natin ng ating bahagi sa suporta sa komunidad. Isa rin sa mga dahilan ay binabawasan ang epekto sa kalikasan. Ang mga negosyo na pag-aari ng mga lokal ay kadalasang bumibili ng mas maraming lokal na produkto para sa kanilang mga produkto na nangangailangan ng mas kaunting transportasyon at outsourcing. Karaniwan silang gumagamit ng mas kaunting lupain, malapit sa mga residente at lumilikha ng mas kaunting trapiko at polusyon sa hangin. Lahat ng ito ay nagdudulot ng mas kaunting traffic, mas kaunting pagkawala ng tirahan at mas kaunting negatibong epekto sa kalikasan. Ngayon, ilista ang 5 sa pinakamahalagang kahalagahan at benepisyo ng pagbili ng mga lokal na produkto. Pagkatapos niyan ay sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, si Leah ay namimili sa palengke at nakita niya ang murang imported na mansanas. Ngunit may katabing panindang mansanas na galing sa lokal na bukid na mas sariwa at walang kemikal. Kung ikaw si Leah, alin ang bibilhin mo at bakit? Pangalawa, ang pamilya ni Jiro ay kumakain sa mga fast food tuwing Sabado. Pero nagbukas ang isang maliit na karinderya sa kanilang barangay na gumagamit ng mga gulay at karne mula sa lokal na magsasaka. Kung ikaw si Jiro, paano mo hihikayatin ang iyong pamilya na subukan ito? Pangatlo, si Mika ay naghahanap ng regalo para sa karawan ng kanyang kaibigan. Nakakita siya ng murang imported na bag sa mall, pero mayroon ding gawa ng lokal na artisan na mas mataas ang presyo ngunit mas matibay. Ano ang pipiliin ni Mika at paano ito makakatulong sa komunidad? Ika-4 na araw. Bilugan ng T kung tama at M kung mali. Ngayon ay ating talakayin naman ang mga banta at hamon sa pagtangkilik ng pamilya sa mga lokal na produkto at ang wastong tugon nito. Ang pagtangkilik ng pamilya sa mga lokal na produkto ay mayroon mga banta at hamon gaya ng mga sumusunod. Una ay ang paghanap ng mga lokal na produkto. Ang pagkilala kung sino ang tunay na lokal at paghanap ng kanilang produkto ay hindi palaging posible. Kahit ang paghanap ng isang restaurant na sumusuporta sa lokal ay hindi laging madaling gawin. Ikalawa, kumain ng lokal ng may mababang halaga. Mahirap na bumili ng lokal kapag may mas murang alternatibo. Ikatlo, paano mapanatili ang pagkain na sariwa ng mas matagal? Hindi alam ang pinakamabisang paraan upang mapanatili ang mga pagkain na sariwa ng mas matagal. Ika-4, pagluluto ng mga bagong sangkap sa mga bagong paraan. At ika-5 ay access at kamalayan. Ang kakulangan ng access at kamalayan sa paghahanap ng mga lokal na pagkain ay hindi gaanong maliwanag. Narito naman ang mga wastong tugon. Maaaring mas mahal ang lokal na mga pagkain kaya kinakailangang maging mapili. Isang posibleng solusyon para tumagal ang pagkain ay maging malikhain sa paglalata.
Maaari rin maging pamilyar sa mga lokal na pagkain at kung saan ito hahanapin. Kabilang din riyan ang pagpapalaganap ng kaalaman tungkol sa mga lokal na produkto at ang kahalagahan ng pagtangkilik sa mga ito ay napakahalaga. Maaaring isagawa ang mga kampanya sa paaralan, pamahalaan at sa pamamagitan ng iba't ibang media platforms. Ngayon mga bata, gamit ang mapa ng kaalaman o concept map, magbigay ng mga pamamaraan ng pagtangkilik ng iyong pamilya sa mga lokal na produkto. Karagdagan, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, ano ang iyong natutuhan sa gawain na ito? Pangalawa, bakit mahalagang manghikayat tayo sa iba na tumangkilik sa ating sariling mga produkto? Ikalimang araw. Gumawa ng poster sa pamamagitan ng imahinatibong paraan upang hikayatin ang iba na bumili ng lokal na mga produkto sa kabila ng mga hamon at banta nito. Narito ang rubrics. Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!